Mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Happy Sunday. Abang po tayo ay nagpe-prepare ng lulutuin natin, ayan, mayroon tayong tripa ng baka. Ayan. Tayo po ay magluluto ng tripa. Gusto ko pong gumawa ng lugaw. Ayan po, abang nga tayo ay naghihiwa, naghahanda, mayroon po tayong gagawin ng reaksyon po mga kapatid. Tungkol po ito sa mga issue na mga naririnig natin. Marami pong issue. Ako po, naniniwala po ako doon sa mga kaso-kaso ngayon. Kasi marami akong naririnig na mga kaso ngayon. Sana po talaga magkatotoo na po yung tungkol sa mga kaso. At wag puro pananakot. Dahil alam niyo po, mga kapatid, yung mga sinasabing kaso-kaso, isa po yan sa pananakot, no? Hindi po maganda yung sasabihin, ay kakasuhan kita. Pagdating ng oras, umabot ng 5 taon, wala pa pong nakukulong. Kaya po, parang lumalabas lang po na content lang po about sa mga kaso-kaso. Bilang po, si Malo de los Santos, may karapatan din po sabihin ang opinion niya. Ang tungkol po sa kaso-kaso, kung hindi, wala namang kaso at pananakot na kaso, yan po ay hindi maganda. Parang lumalabas na nananakot lang po kayo. Bilang isang mamamayan or isang, sabihin na natin, commentator, marami po akong napagtanungan about po dito sa mga kaso-kaso, no? At hindi naman tayo mga tanga. At hindi, igit sa lahat, hindi tayo mga bata. Ang pananakot, isa po yan na may kaparusahan. Siyempre, yung tao na natatakot, nagkakaroon po yan ng tinatawag na hindi makatulog, nag-aalala kung totoo ngang may kaso, di ba po? Kaya po mga kapatid, ang masasabi ko lang, nandito tayo sa social media, nakikipagbatuhan tayo, sagutan, murahan, insultuhan. At lalong-lalo na po, talagang hindi maganda idamay ang mga wala naman pong kasalanan or nalalaman dito sa social media. Lalong-lalo na po ang mga minor de edad. Yan po ay nakaproteksyon sa DSWD. Nagtanong po ako, ang bata po, hindi pwede pong isali sa usapin na hindi naman po sila kasali doon. At bakit po idadamay natin ang mga pamilya na wala sa social media? Di ba? Kailangan po yan. Tayo, kung sino lang po ang karibatal natin, doon lang po tayo iikot sa kanila. Pero pati ang bata, pamilya na po, nalalapastanganin, o insultuhin, mayroon po yung kaparusahan. Higit sa lahat, ang mga bata. Yung magpupus ka po sa FB po, patungkol sa pamilya, ako po, may alam po ako, nasampulan po
Ano? Na kung tutuusin, sila pa po yung nakaagrabyado doon sa taong ipinakulong nila. Pero okay lang naman yun po. Di man tumagal sa kulungan. Isang araw lang yata. Hindi lang naabutan ng bill. 10,000. Diba? Para sa kalayaan. Diba? Kaya, at saka hindi, alam nyo po mga kapatid. Sa totoo lang, ang patungkol dyan sa kaso-kaso po, huwag tayo yung lagi natin ipagsisigawan. Kung hindi naman po matutupad, wag na lang at nakakahiya talaga. Kahit sino po, ito in general ko po yun na sinasabi na wag tayo sa kaso-kaso. Ano? Madaling kumaso, mga kapatid. Pero lalo na po kung doon sa taong nagsasabing ikakaso, kung alam naman natin po na wala naman pong kakayahan, ay hindi rin po maganda dahil alam niyo po, malaking halaga po ang pinag-uusapan dyan pag kumuha ka na ng lawyer. Ano po? May own experience po sa aking pamilya. Naranasan ko po yan. Hanggang sa dumating na nga po na nagpabayad na po yung pamilyang nagkaso sa aking pamilya. Ano po? Kaya hindi po ganun kadali, mga kapatid. Kaya pwede naman tayo po mag-content ng walang balahuraan, walang pagmumura, walang pananakot. Gawin na lang po yung tama. At para sa akin po, pwede tayong mag-reaction kahit kanino. Kahit po kanino. Dahil nandito tayo sa social media. Nakapublic ang ating mga video. No. Ang mahalaga, para hindi po kayong mareaksyonan, hindi po kayo mapansin, di ba? Ilagay sa lugar ang pagsasalita, ang paggagawa ng content na walang personalan, di ba? Kung mamimersonal tayo, hindi na po maganda talaga, mga kapatid. Kaya, laban lang, di ba? Dahil hindi naman tayo mga tanga, hindi tayo mga bata na para hindi natin alam kung tama pa po yung ginagawa natin. Diba? May mga edad na tayo na alam natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat po tayo, bago tayo magsalita, isipin muna ng 10 beses kung tama pa po ang lumalabas. Kasi alam nyo po, mga kapatid, sa nakikita ko dito sa social media, pag mga nasusukol na sila at tinatamaan na po ng katotohanan, nakikita ko po dito yung pagiging emotional nila. Ang gagawin nila, magmumura, lalaitin ka, diba? Kagaya nga dyan, yung iba nga dyan, na wala naman sa akin maibato, sasabihin si manlotak. Diba? Iyon po yung hindi maganda dito po talaga sa mga ibang mga naririnig kong reactor. Dahil wala sila sa akin maibato, anong ibabato nila sa aking issue? Ano po ba? Diba? Kunwari, paparatangan ka kung ano-ano, di ba? Hanggang sa doon nga umabot na tawag doon, hindi nagpapalit ng panty, di ba? Iyon ang hindi maganda, ano po. Lalo na po kung yung nagsasalita as may kapintasan pa sa atin. Yung mga nagtatawag sa akin manlutak, ano po, pasensya na po. Never po akong tabla ng ganyan. Ng mga pang-iinsulto mo nyo sa akin.
or yung mga pang-aasar nyo sa akin. No? Kasi, nandito tayo po sa social media. Gaya na nga po niyan, dito sa hawak kong sibuyas. Ang sabi nga, bawal ang balat sibuyas dito sa social media. Diba? Pero, kayo ang nauuna, pag binabalikan kayo, yun, balat sibuyas na nga. Kaya alam nyo po mga kapatid, nakakalungkot lang po yung mga nagkukunwari, mapagpanggap, no? Kung ano-ano na lang ibabato sa'yo. Paparatangan ka, no? Iinsultuhin ka para maasar ka. Ay, ako ngayon marunong na po. Sa totoo lang. Hindi po ako basta-basta nagagawa ng mga reaction. Inoobserbahan po natin yung mga galawan dito. Mga nangyayari sa social media, no? Nalungkot lang po ako. Dahil yung mga pangi-insulto, talagang lumalabas na yung mga mura. Na tayo naman po, kahit papaano po, may alam naman tayo na yung totoo. Hindi na lang nga po ako nagsasalita dahil ayaw ko rin po ng gulo, no? Pero minsan po ay siguro naman po ay kaduwagan na yung hindi nagsasalita, no? Dahil minsan may maririnig ka dyan na parang kinakaya-kaya ka na lang. Di ba po? Kaya po mga kapatid, ang masasabi ko na lang, umiwas na lang sa anuman pong issue. Huwag masyadong garapal. Huwag masyado na ang akala nyo ay napaka-perfect nyong tao. Ang mahirap kasi po dito, no? Banat kayo ng banat, hindi nyo iniisip yung mga sinasabi nyo na hindi na po maganda sa kapwa natin. Ano? Ang masakit doon, yung kayo mismo, yung nababack to you. Di ba? Yun ang mahirap. Na tayo po, ngawa na ngawa, pero po hindi iniisip yung pang sarili. You know, kung ano po tayo. Kasi po minsan may mga nakakakilala po sa atin. Minsan sasabihin sa comment section, ay si ganito, si ganyan yan. Kilala ko yan. Kaya mahirap po na tayo po ay mapagpanggap. Kailangan po, totoo lang tayo. No? Totoo lang po tayo. Dahil marami po akong nalalaman dyan. Marami pong nagkukwento sa akin about sa mga iilan nakakilala natin. Ano? Kaya lang po talaga ako, kung maaari iniiwasan ko. Dahil ayaw ko pong mamahiya ng tao. Diba? Lalo na kung nakakasama natin, mga kapatid. Nakasama natin. Mahirap na mamahiya. Kaya sana naman, ang masasabi ko lang, iwasan na lang po natin yung mang-insulto ng tao. Mamahiya ng tao. Dahil pala po, pagdating ng araw, tayo pala po yung may mga tinatagong kahihiyan. Diba? Kasi kaya sabi ko sa inyo, iwasan na lang. Dahil talaga mahirap po talaga yung tayo, pati pamilya nadadamay na. Tapos ngayon, kasuhan na. Diba? Diba po? Kaya mga kapatid, para sa akin, iwas-iwas na lang po sa anumang gulo, sa mga anumang issue. Kung ano ang issue, doon lang. Huwag na po tayong mandamay ng kapamilya natin, lalong-lalo na po sa mga bata. Dahil po, mayroon pong kaparusahan pag ang bata na po ang idinamay nyo.
na wala naman dito sa social media. Ano po? Kaya, sana itong mga nangyayari ngayon, kung sakali man po itong mga kaso-kaso na ito ay natuloy, sa mga naririnig ko, ito po ay maging aral po sa atin lahat. Hanggang dito na lang po, si Malo de los Santos. Please po, yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos. At maraming salamat po sa mga viewers ni Malo de los Santos at lalong-lalo na po sa Rochelle community. Thank you so much po. Team Opo, nandiyan po ang aking mga kaibigan, mga antay nga daw. Naging antay na nga tuloy ngayon si Malo de los Santos. At syempre po, ang community po ni Daddy Frankie, suportahan natin dahil talagang pagod vibes lang po talaga. Kahit tumutulong si Daddy Frankie, nandiyan pa, mag-i-enjoy po kayo sa kanya. Panuorin natin ang mga upload po ni Daddy Frankie at suportahan natin yung mga tinutulungan nilang mga may depression po. At marami po talagang salamat po sa tiyaga at pagmamahal ni Daddy Frankie. Suportahan natin si Ruel of Malalag. Panoorin po natin ang mga upload nila at yung kilangga, Rachel Morales. At siyempre po sa mga Raw Boys po. Ayan, maraming salamat po at iniiyakapin po natin Miss Cara, Pugi ng KSA, Bonfire Tugashi, at marami pa. Naya Mix Vlog, Boss Marvin. Yung hindi ko na po maalala, wag po kayong mag-alala. Sasauluhin ko kayong isa-isa. At nandyan po yan sila Joel Salcedo at Kapiso Mix, Kapiso Talk. Ayan. Kasi naman ako po talaga, gusto ko po maraming kaibigan. Kung ano man po yung hindi nyo pagkakaunawaan, kaaway nyo man, pero po ako ayaw ko pong makipag-away. Kaya po, umiiwas na lang tayo. Gusto ko lang po good vibes, na tuloy lang po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan. Yun lang po. Wala tayong ibang inahanga dito. Yung sasabihin natin na tayo nagpapabida-bida, hindi po, malayo po yung kay Malo de los Santos po. Kung ano lang po ang kaya ko, yun lang po. Kaya maraming salamat po. Thank you so much po talaga sa mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Kayo po ang lagi kong pinasasalamatan dahil kung wala kayo, wala po dito si Malo de los Santos. Thank you so much. Happy Sunday. God bless you po. Mag-iingat po kayo. We love you. Bye-bye.